Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba tayo didiskarte ng pagkain dito sa Hong Kong? So dito guys, is hindi kumakain yung mga amo sa umaga, sa tanghali, minsan hindi. Noodles lang, minsan nga wala. So sa gabi sila kumakain ng kanin. So ganun yung mga amo ko and halos karamihan sa kanila is ganun. And kapag kasi Chinese yung amo mo, ayaw nilang tumaba. Gusto nila minimaintain. Kahit payat na sila, yung amo ko mataba-taba lang sa akin ng konti. Parang 2 kilo lang yung itinaba niya sa akin. Pero conscious na siya sa katawan niya and nagja-jogging na siya always. So, ako kung gusto kong tumaba siya, nagpapapayat and hindi siya kumakain. Okay na sa kanya yung minsan nagtitilang yan siya, minsan saging. Hindi talaga siya kumakain ng kanin. Dati kumakain yan siya nung nasanay siya na yung bata na nananghalian. So, kumakain siya ng kanin and bigla siyang tumaba. So, ngayon, nag-aano na naman siya uli. Kaya ako guys, ginagawan ko ng paraan yung sarili ko. Kasi pag hindi siya kakain, dati nung bago ako dito, hindi rin ako kakain kasi wala akong kakainin. So, ganun. Ang ginagawa ko ngayon is pag nagsasaing ako ng pagkain para sa bata sa gabi or sa umaga, sinasama ko na yung pagkain ko and nilalagay ko siya sa baunan, yung kanin. And then, minsan nagluluto ako. Sardinas nandyan and minsan itlog, madali lang kasi lutuin. Nakadepende. Kasi guys, pag alis nila sa umaga, lutuan ko na yung bata, tapos ko na lutuan. So, yung kawali na pinaglutuan, nandyan pa. So, ang ginagawa ko, pagka alis nila sa umaga, papuntang school, is nagluluto na din ako. Inaano ko na din yung mga pagkain ko, inaasikaso ko na. Minsan nagpiprito akong hotdog. So, meron akong hotdog dyan, chicken wings, gulay, itlog, and then sardinas, noodles. So, yan yung mga pagkain ko. So, ang ginagawa ko is niluluto ko na siya. And then para pagdating ng tanghali, nakalagay lang yan siya sa baunan. So parang nagbabaon lang ako kasi pag tanghali, tinatanggal ko lang yan siya and kinakain ko siya sa baunan lang din, yung kanin and yung ulam ko. Ayan, so ganyan ako didiskarte sa pananghalian ko. Sa hapunan, dinadagdagan ko yung kanin, sinasabi nila 2 cups lang daw yung saingin kasi half cup sa bata, half lang bawat membro ng pamilya. So hindi kasya yung half sa akin, minsan naiiwan sa akin 3 kutsara. Kaya nung bago ako dito, payat na payat talaga ako kasi nga hindi ako nasasatisfied sa kain. Sanay ako na yung pagkain ko sa Pilipinas is kalahating kaldero talaga. Ganun ako kalala kong kumain. Yung 10 kilong bigas is isang linggo lang namin and ano yan, 3 lang kaming kumakain. Yung kuya ko, ako, and yung girlfriend ng kuya ko. So, hindi kami kumakain sa umaga kasi late na kami nagigising. Alas 10, alas 11. So, ang ginagawa namin, binabaon na lang namin yung sinasaing namin sa tanghali. Nagluluto kami and then nagsasaing and hindi kami kumakain ng tanghali sa bahay. So, binabaon namin yan sa trabaho and then doon ko yan kinakain sa trabaho akin. Ganon din sa kanila. So, hindi kami kumakain sa bahay. Sa gabi lang kami kumakain and yung sobra namin na pagkain sa tanghali, katulad ng ulam, kasi dinadamihan namin yung ulam para sa gabi, pagod na kami sa trabaho, hindi na kami magluluto. Yung ulam ng tanghali na sobra, yun yung niluluto or kinakain namin sa gabi, nagsasaing na lang kami. So, ganun yung diskarte namin sa Pilipinas. Pagdating dito, minsan wala na akong pagkain, kasi nahiya ka naman na iabot sa kanila na konti lang yung laman ng bowl na rice. Kaya, kailangan, talaga, punuin mo siya. So, wala nang natitira sa akin nung bago ako. Kaya ginawa ko, inadjust ko siya. Dinagdagan ko siya ngayon para meron akong matino-tino makain naman. And then, dati, tinatapon ko yung sabaw namin na may mga baboy and carrots and corn. Pero ngayon guys, kinukuha ko na yan, sinisinop ko na kinakain ko yung kalahati ngayong gabi and yung kalahati is bukas ng tanghali ko kakainin. Nilalagay ko siya sa baunan and hindi siya mapapanis kasi nilalagay ko siya sa rep and kinabukasan is iniinit ko na lang. Ganun yung diskarte ko para mabuhay ako dito. Kasi guys, kung bibilhin mo lahat, gagastos ka lahat, mauubos yung sahod mo, kakabili lang. So, sayang yung pera. Kaya, dinidiskartean ko na kahit papaano malesen yung magastos ko. Kasi, kailangan kong tapusin yung bahay. And, ayun nga, ganyan ako dumiskarte. And kapag day off ko,
tanghali kumakain ako, and sa gabi hindi na ako kumakain. Yung kinakain ko is ano na lang. Ngayon, mayroong store dito sa Hong Kong, sa may malapit lang dito sa amin, na nagbebenta ng langka na hinog, and favorite ko yan. So kada day off ko, tinitignan ko talaga sila kung may hinihiwa sila na langka na bilog, ayan, so naluto. So bumibili talaga ako. And sa day off ko is busog naman ako kasi marami akong mga pagkain ng mga pichi-pichi, katulad ng manggang langka na hinog, and then ganyan. So marami akong mga ganyan. Didiskarte ka talaga, and isa din sa naka-advance sa akin kasi hindi ako nagkakape. Kaya malaking advantage din yun sa akin kasi hindi na uubos yung pera ko pang kape. Meron akong nakasama na helper sa school, and bumibili siya ng sigarilyo para siyang and yung isang pakete or isang rim ng sigarilyo is nasa 102 Hong Kong dollar, so 700 na din yon. And sabi niya hindi niya alam kung kailan mauubos, pero madali lang daw niya maubos, depende daw sa stress. So sayang yung pera na napupunta doon in case na imbis na ibili ng pagkain. So mura. Dati guys, namamahalan ako sa mga pagkain dito. Ngayon, hindi ko na siya kino-convert, and parang hindi na ako namamahalan. So, pag day off ko naman, nag-high kami. So, may mga pagkain kaming dala. Nakatoka ako kanina sa mangga, yung Thailand na mangga. Sobrang tamis. First time ko nakatikim ng mangga na walang asim. Ang tamis niya, parang kang kumakain ng manibalang na papaya. Ganun siya kasarap. Sobrang laki niya. Yung parang eto na, mukha ko na, ganito na siya kalaki. Yung mangga mula dito hanggang dito, ganun siya kalaki, and sobrang tamis niya talaga. Kahit hilaw pa yun siya, hilaw yun kasi sinawsaw namin sa bagoong, and binitbit ko nga yung bagoong pa uwi kasi binigay ng kaibigan ko. Sabi ko sa kanya, pag mag-hike uli kami is dadalhin ko na yun. So guys, mangungutang ako. Hindi ko alam, basta nangutang ako. Hindi ko pa naman nautang yung pera, pero sinabihan ko na yung kaibigan ko kasi VIP siya doon sa Prime, and meron siyang credit card, and pwede siya mag-refer ng ilang tao, and kada refer pala nila dyan, katulad nung kaibigan niya, nag-loan ng 45,000 Hong Kong dollar. So nasa 200 plus yun, yung pera sa Pilipinas 200 plus thousand. So ang pala nun, may point siyang nakukuha, 1.3. So 1.3 sa pera natin, nasa na yun, nasa magti 10,000. Ayan, so ganun pala. Aside from na-refer niya na yung kaibigan niya, yung Prime or yung bangko is binigyan siya ng points dahil sa pag-refer niya. So kung gaano kalaki yung pinaloan ng kaibigan, so parang may ilang percent na napunta sa kanya. So 1.3, kaya tuwa siya. Kaya ngayon, i-refer niya uli ako, i-refer niya ako. Sabi ko kasi sa kanya, Tinay, nasisira na tong cellphone ko. Ano na siya guys, kasi magpo 4 years na tong cellphone ko, Redmi. Bili pa to ng ng ex, yung taga Maldives na ex ko. Nagpabili ako sa kanya nung pandemic kasi ginamit ko sa pag-YouTube. Dalawa to eh. Yung isa, yung Samsung ko, bili yun ng unang-unang ex ko talaga. Ayan, so binili niya yun kasi ninakaw yung cellphone ko. And yun, kinuha ng kapatid ko, dinala sa Kuwait. Ngayon, yun yung gamit niya doon, yung Samsung, nakalimutan ko na, A20 ata yung nandun sa kanya. And then, nagpabili ako neto, Redmi Note 9S. Itong gamit ko ngayon pang vlog is Redmi Note 9S. So, ngayon, nag-ano na siya sa sobrang dami na ng picture namin kasi puro ako gala, 'di ba? And nagba-vlog pa ako. So, grabe, and sa gabi babad to siya sa charge. Buong gabi siyang naka-charge kasi nga nag-a-upload ako. So, baka mabura siya or alam mo 'yon, ma-stop yung upload niya kapag hindi nalobat. Kaya ang ginagawa ko is hinahayaan ko siya na ganito, yung naka-charge habang nag-a-upload. Nasisira na siya. So sabi ko sa kaibigan ko, masisira na yung cellphone ko. And ito namang isa kong kaibigan nagsabi na yung 14 Pro Max daw, iPhone 14 Pro Max na cellphone sa 4.3 is nasa 7,000 daw, 7,000 Hong Kong dollar. So sa pera natin nasa 50 or 60, ganun, nakasa 60, ganun, going to 60,000. Sabi ko, favorite na ko yan, dream ko yan na cellphone. And yung cellphone na yun is katulad ng kulay nito, deep purple. Yan yung gusto ko na cellphone, yung iPhone 14 Pro Max na deep purple. Kaya sabi ko,
bibili ako kasi nagmura na siya ngayon. Sabi ko, Tinay, i-ano mo nga ako. Kasi matagal niya na akong dinidemonyo. Matagal niya na akong sinasabihan na, umutang ka na kasi sa Prime. Ano kita? Ganyan. So, sabi ko sa kanya na mangutang na ako next week, sabi ko ganun, samahan mo ko. Sabi niya, sige, sa Lunes, itawagan ko na yung bangko, i-process na yung papel mo para sa Saturday, pagpunta natin doon, madali na lang, i-release na lang yung pera mo. Sabi niya ganun sa akin. So, ang kailangan pala pag nangutang is, isang reference dito, and siya yung magiging reference ko. Sa Prime yun hindi ko alam sa public. Sa public alam ko dalawa yung reference na inaano, tapos may mga garantor pa sila. Sa Prime parang wala namang garantor. So reference lang isa, and tatawagan yung pamilya mo sa Pilipinas, i-confirm lang na doon ka nakatira, anak ka or kapatid ka, ganun. And then dalhin mo lang yung visa mo, Hong Kong ID, passport, ganyan. So, dalhin mo siya doon in process na. So, kailangan good payer ka. Sinasabi ko sa na 15,000 yung hihiramin ko kasi yung 7,000 doon, pambili ko ng cellphone, yung 7,000 is ipapagawa ko na yung bahay para matapos na yan. Kasi guys, nung nakaraan, nag-aalanganin ako kasi nga gusto ko mag-Poland. So, gagastusin ko sana yung pera na pang-utang ko dyan sa Prime papuntang Poland. Sabi ng kaibigan ko kanina na isa, matagal ko na siyang hindi na-meet in kanina, sumama siya sa amin sabi niya, yung Poland, nandyan lang yan. Sabi niya ganon. Unahin mo muna yung bahay kasi anytime, pag bumagsak ka, kasi kapag ngayon ka nag-apply pa Poland, nagsabay-sabay na sila, isa-isahin mo lang. Kasi pagka sinabay mo sila, ngayon, hindi mo patapos yung bahay and gumagastos ka ngayon para sa Poland, matitigil ka kasi kailangan ng ng 190,000 papuntang Poland. Hindi ko alam kung kasama na yung ticket doon, pero ganun yung mga presyo niya, and nag-i-inquire na ako. So, talagang gusto ko na talaga magpunta doon kasi dream ko talaga magpunta ng Switzerland. Kasi kasama yun sa mga free. Kapag nandun ka na sa Poland, it may permit ka na and may parang residency na, alam mo yun, yung parang dito Hong Kong ID, doon iba yung tawag nila. So pag meron ka na nun, magagala mo na yung 26 na lugar, kasama na yung Germany, Netherlands, ayan, Austria, hindi ko na alam yung iba, basta kasama doon yung Switzerland. Mapupuntahan mo na yun, part of Europe, kaya Croatia, ganyan, Malta, ayan. So, yun yung gusto ko sana. Pero sabi niya, isa-isahin mo lang, bata ka pa. Tapusin mo na nga yung bahay. Kasi guys, yung bahay, nasa 50,000 na yung pera ko na naitabi. And aside from that, natapos ko na yung mga materyales. So, tinawagan ko na ngayon yung contractor. Sabi ko, pag nakahiram ako next week, sa Monday, simula na agad sila magtapos ng bahay. Kasi sabi ko sa kaibigan ko, hindi na to video about na chismis na. So, sabi ko sa kanya, tapusin ko talaga tong bahay kasi ito yung nagbibigay stress sa akin. Yung parang hindi ako makatulog sa gabi kasi iniisip ko na kailangan kong tapusin para matapos na kasi nakakapagod na talaga. Para sa sarili ko naman yung sunod. And yun nga, ang hulog nun is 2,800 ata. Sabi ko 6 months ko lang babayaran. Sabi niya mga nasa 3,000 yun. Sabi ko okay lang para mabilis matapos. Ayan, so didiskarte kayo ng pagkain guys. Paano nga ba? Kapag may ipapatapon sila, halimbawa yung cake, parang 3 araw o 4 na araw nakatenga sa tawag nito, sa fridge, and hindi nila kinain and gusto nila ipatapon, kunin nyo. Ganun ginagawa ko, kinukuha ko or minsan hinihingi ko. Tinapon nila yung gatas kasi nasira daw yung ref, pero malamig pa naman yung gatas. So nasira daw yung ref and bawal na daw inumin. So ako yung uminom, hindi naman ako namatay, matino nga yung tulog ko. So yun, 3 malalaking tigwa 1 liter ba yun? Ayan, or ewan ko ilang ml yan. So, ako yung kumuha. Mga ganong bagay, yung tinatapon nila na pagkain, hindi alam yung malinis, and nandyan naman sa fridge, ayaw lang nila, kasi ayaw ng amo ko ng iniinit na pagkain. Gusto niya fresh talaga na niluto. Kaya tinatapon niya yung mga pagkain na mga naiwan, natira. So, kinukuha ko yan. Nasa iyo yan guys kung paano ka didiskarte, paano mo titipirin yung sarili mo para in case, okay lang naman na magtipid, pero isipin nyo din na nag-work kayo para sa sarili nyo. Kaya magastos din minsan, deserve nyo din naman. So, ayun, ganun lang yung diskarte ko sa pagkain. Thank you for watching guys. I love you all. Bye-bye.